ano ang mga red flags sa ating mga kababayan to be able to distinguish kung credible ba yung media na pinapakinggan nila? Kasi ngayon, 'di ba, very polished lighting, nice Mm. background, nice Maganda yung mic, forma, oo. magiging attractive. And then in social media, it also rewards yung mahilig mag-present ng conspiracy. Yan yung mga nagiging viral ano, 'di ba? Sensationalism. And then you Nagmumura. create political tribalism, yung mga nagmumura. Marami yan dun sa kaya nga sumikat yung lahat ng mga DDS na parang mga 'di ba? Asong ulol Yes, sa channel exactly. ng PGMN eh. 'Di ba? Kasi yun yung nagiging sensational and Yeah. attractive sa algorithm. But ano Prof Danny, yung pwede mong i-advise sa ating mga listeners kung paano nga ba mag-distinguish ng legit media sa mga bayarang media? Okay, bukod sa mga nabanggit mo, tama lahat yun eh. Yung usapan ng sensationalism, shock and awe, tapos yung parang sense of urgency na dapat pakinggan mo at i-consume mo lahat ng media output na ito at sila lang ang babalik-balikan mo, sila lang yung di umanong alternatibong media. These are very, very obvious red flags. Pero ang pwede ko lang idagdag sa puntong ito yung tingnan natin yung content nila at tama ka, masyadong polished halimbawa yung PCMN sa kanilang mga media output, parang mamahalin yung mga camera at yung mga equipment na meron sila, pati lighting, napaka-sophisticated, pero napaka-fallacious ng marami sa mga argumento. Dapat talaga binubusisi natin eh. Merong isang klase ng trolling na magaling sila. Ang tawag dito, sea lioning. I'm sure you know what it means. Pag ikaw, sea lion, as a troll, talagang polished at articulate ka. In fact, magaling ka pang mag-English. Minsan may accent ka pa, may pa-British accent pa minsan. Pero walang masyadong laman yung sinasabi mo. O kaya naman, meron kang isang punto na gusto mong sabihin, pero yung strength ng argument mo does not really support this particular point but something else. So, yun yung isang case ng sila, yun. Kaya ang PGMN, kung susuriin mo, mas ganun eh. At saka matindi yung credentialism nila. If you would watch selected episodes, talagang binibenta nila yung mga anchor na parang larger than life, na parang pakinggan nyo sila kasi sila yung eksperto sa ganitong klaseng mga issue o sa ganitong klaseng mga pahayag. Kaya parang ang nangyayari, parang ang nagiging subtext, okay, medyo hindi ka panipaniwala sinasabi ko, pero maniwala na lang kayo sa akin kasi ako ang authority tungkol dito. Alam mo, Prof. Shelo, Prof. Dan, Okay. UP or we have to use our titles, biro lang. Pero, ano nga ba yun? Ayun, sa academia, tayo pag nagtuturo tayo sa classroom, hindi natin pwedeng ipagyabang yung mga credentials natin eh. Yun yung kalakaran usual. Hindi ko naman nilalahat. Pero pag faculty ka, usually, you let your research or your work speak for itself. You stress important points. Hindi mo na kailangang ipagkalat pa na, ako may bachelor's dito, may master's dito, may PhD dito. And in fact, students wouldn't care much about it, lalo na kung masama kang magturo, parang, in fact, magtataka pa nga sila eh, may PhD ka na lahat, tapos ganyan ka pa rin, di ba? So, pero sa social media, lalo na yung PGMN, ang tindi ng kanilang credentialism, parang dumarating sa punto na mahalaga yung topic, pero they talk about themselves, na they talk about their experience, mahalaga naman yon, pero minsan hindi na related dun sa binabanggit nila. They just want to bolster their credibility. Ang tawag doon, di ba, credentialism, which is very much, hindi naman unethical, pero it's very much unacceptable. It's very unprofessional sa usapin ng periodismo. Or even sa akademya, napaka-unprofessional ng credentialism. Although may mga faculty tayong kilala na medyo ganon yung tendensya, pero wag na tayong magpangalan pa. Ayun, baka malayo ako eh. Hirap mag-guess dito. Anyway, joke lang. Sir Danny, halimbawa, ito, kasi yung main question natin is PGMN
a propaganda mechanism or is it journalism? Pero related na rin sa vlogging and all the social media platform. Kasi for example, sa standard journalism, you have editors who review yung mga lumalabas, 'di ba? Kasi you have to be Correct. responsible eh. Meron Correct. kang mga fact checkers, meron kang policy kapag ka may mali kang nasabi and then you have to correct it immediately, hindi po ba? And then of course may legal review din yan because you have to make sure you're not violating laws with Libel. respect to libel, etc. Oo, tama. And then of course, ethical the ethical standards that you are teaching in UP, and of course yung sinabi mo rin na kapag may sources ka you have to verify, etc., etc. These things hindi tayo guaranteed that these things happen eh with social Correct. media and with vlogging and with in the case of PGMN or maybe even SMNI, diba? Na may channel. But how do we address this at this point na ito na yung mag-shape sa lipunan natin? Okay, Diba? magandang tanong yan. Kaya dito, mahalaga yung pagpapalakas ng self-regulatory mechanisms ng media at yung pag-instill ng media literacy at media education, lalo na sa publiko. Kasi responsibilidad ng mamamayan, ng audiences in particular, na i-call out yung media kung may pagkakamali sila o kung anumang pagkukulang yung na-perceive nila. Kasi we don't want passive audiences o yung mga tinatawag na mga couch potato o yung mga file sponges na yan na talagang absorb lang ng absorb ng kung ano mang na-expose sa kanila. So, mahalaga yon. Tapos, yung media criticism, dapat ini-instill din natin yung CMFR o yung Center for Media Freedom and Responsibility actually does a good job sa pag-criticize sa media, and through the years, kasi nag-consultancy rin ako dati sa CMFR, dati galit na galit yung mga nasa newsroom pagka pinupuna sila ng CMFR, pero ngayon nagwa-warm up na, may mga nagagalit pa rin, pero in general, parang nakikita na yung kahalagahan ng media criticism. So, for content creators, dapat may ganun ding kultura sana. Kumbaga, we have to call out whether publicly or privately yung anumang nakikita nating pagkakamali. Kasi tayo, dapat yung maturity natin is that when we are criticized, lalo na kung constructive yung criticism, we have to take it as, a learning process. Hindi naman dapat ipagpilitan natin yung ating sarili na porke pag matanda na tayo o may edad na tayo, hindi na tayo magkakamali. Actually, baligtad eh. The more you get old, sometimes the more you get prone to make such mistakes because you're not young anymore and you may forget certain things. Dapat open tayo sa ganon. And on another side note as well, yung media, nag-evolve naman yan eh. And we have to be open to growth. Halimbawa, sa usapin ng teknolohiya, ngayon dapat matutuhan natin how to use StreamYard like we're using now at saka iba pa. Kumbaga hindi tayo dapat mag-stick sa dating nakagawian, dapat open tayo sa pagbabago. Pero, Prof. Shelo and Prof. Dan, kung merong isang bagay na hindi nagbabago, ito yung normativity sa journalism o yung mga pamantayan. Halimbawa, nung unang panahon pa, yung Code of Ethics sa Pilipinas na established 1988, nakalagay doon, I shall not commit plagiarism. Walang nuances yon. As in, pag plagiarism, mali siya talaga. Kumbaga, technology, regardless of the advances in technology, mali pa rin ang plagiarism. Although we admit, mas madali nang mag-plagiarize ngayon kumpara dati. Kaya kahit yung paggamit ng AI, lalo na yung generative AI na yan, saklaw pa rin yan ng usapin ng plagiarism kasi hindi porke nariyan yung teknolohiya, gagamitin mo na para mas mapadali ang proseso ng pag-create ng balita kasi mas makokompromiso mo yung datos at pagsusuri kung hahayaan mo lang yung AI na gumawa niyan para sa'yo. Which brings us to a not so related issue about what we're discussing now. Kasi ang AI nandiyan na yan eh. Hindi natin sinasabi na i-chapwera natin sa newsroom. In fact, pwede siyang gamitin. Pero sa usapin ng critical na pagsusuri, dapat alam natin yung limitasyon ng AI. It can pretend to be critical.
but it can never be critical if you look at how it generates yung mga prompts, yung mga essays batay sa prompts na ginagawa mo. So, dapat alam natin yon at yon dapat patuloy na inaaral natin. Mm. Do you have a follow-up Ay, question? hindi follow-up. Ikaw na. Ikaw Oo. muna. Yung question ko, Prof. Danny, like for example, sa journalism as a field, kasi matagal na yan, it's a mature sector. And of course, sabi natin may mga bayarang journalist din, but there are accountability mechanisms already that are in place. Katulad ng binanggit mo. Ang question ko ngayon is because now nagiging blurry yung line between professional journalism and blogging and social media influencing, should we just expand the current system to include yung mechanism of accountability, to include social media vloggers, or should social media individuals organize themselves and develop their own self-regulating mechanism? Ano ba ba? Hindi, matagal mo na yung advocacy. Actually, yeah, that's an excellent point. In fact, through the years, may mga ginagawa ng initiatives noon kaya nga na-create yung Bloggers Code of Ethics noong 2003. Although nung panahon yon, yung blogging with a B, not with a B right now. Pero yun yung mga inisyatiba. Right now, sa pagkakaalala ko, ayoko munang magbanggit ng specific organizations kasi ang magbanggit lang ako, blind item, sorry may isang organization noon para sa social media dapat, pero ang objective noon nila ay magkaroon ng responsible social media use. Kaya lang, yung liderato, yung na-elect nilang leaders, parang ginamit nila yung grupo for marketing purposes to ensure na yung grupong yon ang makaka-corner ng iba't ibang mga racket. Lalo na sa usapin ng mga reviews, kasi yung mga pinagkakakitaan then and now would be yung mga reviews at saka yung mga product endorsements, etc. Yun yung na-corner nila. So yung parang aspect of information dissemination and journalism, parang hindi na nila naging priority kasi, well, totoo naman, kung ikaw ay papasok sa political commentary at blogger ka or influencer ka, talagang limitado lang yung kikitain mo mula rito. Which begs the question, Prof. Shelo and Prof. Dan, para saan ba yung ginagawa mong vlogging and content creation? Ito ba ay para kumita? I'm sure kayong dalawa, hindi problema yung pera kasi malaki naman yung kinikita ninyo bilang professors, di ba? So, hindi naman siya sagabal. Bigla kayong nagkatinginan. Pero I'm sure kumita. Well, okay naman sweldo natin as full professor sa UP. Well, depende. Well, kung malaki pamilya, medyo mahirap. Pero kung maliit lang naman, somehow, basta frugal at Spartan yung ating lifestyle, somehow kikita pa rin. Anyway, yun yung issue Kasi kung gagamitin mong bread and butter talaga, so to speak, yung content creation, talagang very challenging. At I don't want to use economic terms kasi mas expertise mo yon, Prof. Shelo, pero may point of saturation kasi lahat ng mga bagay-bagay So, posibleng kumikita, halimbawa, si Mr. Beast ng ganun kalaki, pero hindi mo na makakayang pantayan pa or napaka-challenging para pantayan yung ganong level ng income na madederive mo from whatever it is that you do. Pero kung babalikan natin yung political commentary, talagang mahirap kumita mula rito unless political operator ka. Like the founder of PGMN, halimbawa, na male-maleta yung nakukuha. So, yun yung isa sa mga susing usapin sa pag-organize sa usapin ng social media content creators and influencers. There had been efforts in the past, pero talagang hindi nagagampanan. Pero meron tayong pwedeng banggitin na isang magandang website na puro mga bloggers and content creators, yung tinatawag na Blogwatch. Through the years, actually yung idea for the Blogwatch, if I'm not mistaken, nung WordPress, WordPress, di ba? Yung parang yung CMS platform. Dati may mga ano nga pangalan nun? WordCamp. Yes, I remember now. Yung mga WordCamp na mga summits noon, every now and then nagsasalita ako sa WordCamp noon. And then yung idea for Blogwatch came from that. At hanggang ngayon, nandun pa rin, bagamat aaminin ko, medyo limited pa rin yung reach. It's still far from perfect, pero it's a good learning curve.
for properly organizing yung mga vloggers and content creators. Mahalaga yung pag-oorganisa kasi from there you can come up with consensus mechanisms para mas ma-instill yung highest standards, lalo na sa usapin ng adherence sa professionalism and ethics. Oo. Pero yun yung very tricky ngayon. Kasi for example, when you talk of journalism, yun yung focus How do you exercise your profession, complying with the ethics, 'di ba? And with awareness of the mission. Kaso when you go to social media, iba yung incentives regime. Especially if Yes. you're going to make it a source of your livelihood. Yes. Kasi ang incentives regime dyan, you're competing with all these social media practitioners. So babalik tayo dun sa kailangan sensationalist, kailangan bombastic ka magsalata, ma-intriga, misleading minsan yung mga information na naipapalabas if you want to be viral. And sometimes that contradicts with what ethical standards you should comply to be a professional journalist, hindi po ba? Correct. So Actually, anong mga ganun din. reforma how do we reform that without changing the algorithm? Yun yung problema. Tama ka. Kasi talagang challenging, and that's why kailangan pa rin ng persistent na representation and dialogue with the owners of the social media platform. Lalo na yung Meta. Ang Meta, sa totoo lang, inaral ko yung algorithm ng Meta, and I have to admit, hanggang ngayon di ko maintindihan. At pag kinakausap ko yung mga kakilala ko sa Meta, kahit sila hindi rin nila maintindihan. Even within Facebook, parang isa o dalawa lang yata yung nagkakaintindihan as to how the algorithm works. Ganun din actually yung sa X, medyo maiintindihan mo pa ng konti kasi si Musk, inaamin niya, he adheres to what is called press freedom absolutism, which is a contradiction in terms kasi it's not about press freedom, it's about putting on equal footing yung katotohanan laban sa kasinungalingan. You let things go viral regardless kung totoo ba o hindi. In fact, yung community notes niya, it's more of a joke kasi kahit community notes hindi properly vetted at minsan tama yung punto mo pero yung community notes yun yung mali. So parang pina-fact check ka pero mali yung pag-fact check sa'yo. Ikaw yung tama. So, I hope I'm making sense. Pero yun yung mas madaling maintindihan. At ulitin ko lang ang press freedom absolutism has no room in social media gatekeeping. At ito yung mahalaga. Kasi sa media, susing salik sa responsableng pamamahayag yung tinatawag na gatekeeping. Hindi tayo dapat maunsyami o magalit pagka may mga tinatawag tayong gatekeeping as long as it is done responsibly. No amount of algorithm can match yung critical mind that is necessary for gatekeeping. In other words, mahalaga ang human intervention dun sa pag-determine ng mga FYP at saka newsfeed or whatever it is that you call it. So, hindi naman natin sinasabing isa-isahin natin yung mga account para i-determine yung proper feed or FYP. Pero, dapat may say ang editor, ang human editor, doon sa algorithm na ilalabas mo. In fact, marami namang mga case studies na nagpapatunay na yung algorithm pwede namang mas-skew in favor of the truth. Halimbawa, yung Mastodon, iba yung workings niya kumpara sa X na absolutism yung niyayakap. Limitado yung feed na makukuha mo, excuse me, pero more or less, you are assured na katotohanan. More or less, yung batay sa iyong preferences, yung katotohanan, yung nandoon. Kumbaga, napaka-minimal, if at all, ng mga fake news na may expose ka. Meron pa rin, pero mas nag-gatekeep mo ng mahusay.